Hindi po yan bayan, hindi yan iglesia ng Diyos, kundi yan ay kulto. Why? Kasi marami po ang nabiktima sa loob ng MCGI ng financial exploitation and labor exploitation. Okay? Ang nakikita ko kasi sa MCGI, ang ganito, kaya lang sasabi ng iba na kulto. Yung iba, talagang advantage nila yung nangyayari. Yung ibang mga worker mismo, talagang manggagawa pa mismo, talagang makakapal ang mukha. Na mismo ang kumukupit ng pera ng mga abuloy. Bawat pal. May mga mangilan-ngilang mga worker na ganyan na hindi pa naihahayag. Malapit na maihayag yan. Maihahayag at maihahayag yan. Kaya tuloy nadudungin sa ng iglesia ng Diyos dahil sa mga worker na ganyan. Okay? Kayo pasensya na kayo kung natisod kayo sa mga ganon. Hindi kasalanan yan ng buong iglesia. Kasalanan yan ng mga ibang nagpaloko kay Satanas na nasilaw sa pera. Hindi yan sinabihan ni Kuya na, nakaon niyo yung mga kapatid na ganyan, na ganyan. Hindi rin alam ni Kuya yan. Siyempre, medyo rin si Kuya, busy rin yan eh. May pagkakamali rin talaga si Kuya. Kaya hindi bang i-monitor yan? Isang tao lang yan si Kuya. Kasi sino ba pagkakatiwalaan yun, di ba? Ikaw ba kaya mo pagkatiwalaan din yung mga kapwa mo worker sa mga ganun nakikita at nababalitaan mo? Diba? May mga ganyan talaga. Matagal na yan. Matagal na yung kupitan na yan. So ngayon, kung mayroong mga matisod, umalis because of this kind of issues, don't you think valid ba? I-raise yung mga ganyang klaseng questions? Don't you think dapat magsagutin ang pangasiwan ng MCGI? Kaya nga kami, ang aming battle cry, no? Kulto MCGI, hindi yung bayan ng Diyos yan. Hindi yung sugo ng Diyos si Brother Eli, even si Nicolas Perez, at even si KDR. Kulto po yan. Plain lang siya, pero hindi pa nakikita yung ilalim ng dagat na maraming corals, sila pala doon. Nakita ko na rin kasi may mga nakikita ko mga ginagawa ng kapatid pero hindi ko naman isinusunod. Ang gusto kong i-point out, bro, hindi mo pa nakikita internally. Hindi mo pa nakikita internally yung takbo ng gawain. Yung pino-point out. So nakikita mo lang yung good works, yung charity. Pero yung internally, kung paano yun, paano na raise yung pondo, yung pera, yung pinamigay doon, I think yun ang hindi mo pa nakikita. Yun ang gusto kong i-point out sa'yo. Yung internal sa MCGI. Pero natatanong lang ako sa isa, bro. Kasali ka ba sa core group mo sa lokal nyo? Hindi po. Isa pa lang yung tanong ko sa'yo, ha? Core group pa lang po yung binabangkit ko po sa'yo, ha? So, hindi mo nga alam yung, I don't know kung alam mo yung core group, no? Doon pa lang, makikita, doon na ma-assess na kita na hindi mo nakikita na penetrate. Nabignasi mo agad sa may tungkulin agad, eh. Okay, yun po yung gusto kong i-point out po sa'yo, eh. Kasi, ang nakikita mo nga kasi, parang doktrina yan, bro. Nabasa rin kita, eh. Parang ganito kasi, parang doktrina po yan, bro. Ang MCGI. Worker, napakayabang eh. Parang ganito yan, brad. Parang doktrina. Hindi ko may tungkulin, brother. Hindi ganun. Hindi ko may tungkulin ka. Ikaw na kagad yung magaling. Walang ganun. Hindi. Ang pinapoint out ko, bro, hindi mo pa alam yung mahuhuli. Yung mga nahuli. Bro, ito, pakinggan mo muna. Bro, ganito nga, pakinggan mo muna, no? Ang pinapoint out ko sa'yo, bro, hindi mo nga po naiintindihan pa lahat. Kaya nung sinasabi mo sa akin na mag-iikot-ikot lang ako, doon pa lang mag-iikot eh. Diba? Ang sinasabi ko, bro, parang doktrina lang din yung MCGI yan. Tricky. Okay? Ang pinakikita lang nila, yung mga part na magaganda, tapos hindi naman lahat detalyado na binabanggit nyo sa pagkakatipon, sa doktrina eh. Actually, marami na nasa doktrina na hindi naman binabanggit. Magugulat ka na lang pagpasok mo, bawal pala yun. Ganun pala kahaba pagkakatipon. So may ganun palang pa-target. Tukahan pala ng wish concert. At may mga guilt tripping na nangyayari na pagka hindi ka nagbigay sa possibility na... Bakit kasi inaano nyo yun? Parang minamandatory nyo. Hindi naman mandatory yun. Kusang loob yun. Hindi na nakikita kong kamalian. Yun nga nakikita kong kamalian sa mga worker na katulad nyo. May mga worker na mababait mag-announce sasabihin, hindi man kayo pipilit. Pero may ibang worker na simpleng pamimilit ang ginagawa nang guilt trip eh. Mali yung pamamaraan ng ibang worker. Kaya yung ipatuloy na rating trip. Hindi ko alam kung paano pamamaraan mo kung paano ako mag-anunsyo sa mga sasakulong mga katulad na parang ganito lang po yun, Brad. Yung sinasabi na walang pilitan. Tama yun, walang pilitan. Pero may kulitan.
maaari ikaw hindi ka kasali doon sa kinukulit kaya nakasabi mo yan. Pero marami ang mga nag-exit na po rito like me, like yung iba mga nasa comment section na yan, no? Biktima po yan ng mga financial exploitations. Kinukulit lang din ako, parang nari ko lang din. Alam mo yung mga ganung bagay, hindi ka dapat natitisod sa ganyan. Para ka lang din pinulit ang nanay mo, nak, pakutlangin mo ako ng ganito, nak, ganyan. Parang ganun lang din yung wag mo pa personalin. Matitisod ka talaga niyan. Kapatid mo sa iglesia, ba't nagkakaramdam ng gano'n? Hindi karunungang nanggagaling sa itasyon ka, nakaramdam ka ng pagkakatisod sa kapwa mo kapatid. Okay sa'yo, bro. No? Okay po sa'yo na puti ganyan yung line of thinking mo. No? Parang hindi ka open na magpa-gaslight o guilt trip sa mga worker. Sabi, walang pilitan eh, di ba? So okay yan sa'yo. Pero don't you think lahat ng miyembro kagaya mo non-tech sa situations at nung maani hindi na ibabalik ko sa iyo yung huwag mong iisipin lahat ng miyembro katulad din yung mag-isip. Ginali ko lang din sa iyo. Yun nga yung sinasabi ko, Brad eh. Marami kaming na-experience at naririnig na hindi mo po naririnig. Alright? Like for example, yung mga meetings ng pwede workers. Pwede ko rin sabihin sa iyo yan eh. Baka pwede ko rin sabihin sa iyo yan. Kaya siguro hindi mo narinig yung mga narinig namin. Kaya ganyan. Maaaring ganon. Ito mas malupit kasi maaaring hiwagang pinaunawa sa amin na hindi pinaunawa sa inyo kasi siguro ayaw ng Diyos. May nakita siguro sa inyo. Bro, ganito kasi ang ito ang point ko. Alam mo ang pinagkakalooban ng mga Diyos na hiwaga dyan. Alam mo naman kung sino eh. Bro, ganito lang ang ibig kong i-point out sa iyo, bro. Okay? Ako, ang stand ko, ang MCGI, hindi po bayan ng Diyos. Hindi po yan bayan, hindi yan iglesia ng Diyos, hindi yan ay kulto. Why? Kasi marami po ang nabiktima sa loob ng MCGI ng financial exploitation and labor exploitation. Right? Ang nakikita ko kasi sa MCGI, ang ganito, kaya lang sasabi ng iba na kulto. Yung iba, talagang advantage nila yung nangyayari. Yung ibang mga worker mismo, talagang manggagawa pa mismo, talagang makakapal ang mukha. Na mismo ang kumukupit ng pera ng mga abuloy bawat buwan. May mga mangilan-ngilang mga worker na ganyan na hindi pa naihahayag. Malapit na maihayag yan. Maihahayag at maihahayag yan. Kaya tuloy nadudungin sa ng iglesia ng Diyos dahil sa mga worker na ganyan. Okay? Kayo pasensya na kayo kung natisod kayo sa mga ganon. Hindi kasalanan yan ng buong iglesia. Kasalanan yan ng mga ibang nagpaloko kay Satanas na nasilaw sa pera. Hindi yan sinabihan ni Kuya na, nakaon niyo yung mga kapatid na ganyan, ganyan. Hindi rin alam ni Kuya yan. Siyempre, medyo rin si Kuya, busy rin yan eh. May pagkakamali rin talaga si Kuya. Ay, hindi bang imo ito yan? Isang tao lang yan si Kuya. Sino ba pagkakatiwalaan yun? Di ba? Ikaw ba kaya mo pagkatiwalaan din yung mga kapwa mo worker? Sa mga ganun nakikita at nababalitaan mo. Di ba? May mga ganyan talaga. Matagal na yan. Matagal na yung kupitan na yan. At hindi lang worker ang mungupit may mga sekretarya pa, may mga diakon. May mga alam pa bakit hindi mo i-report sa KNP? Hindi ko i-report sa mga KNP kasi hindi ko pagkakatiwalaan yung mga ganyan. Sa Diyos ko nga idinudulog ang lahat, kaya nga rin naman nangyari, nalawindol na nga kahapon eh. Patay tayo dyan. Patay talaga tayong lahat. Katigasan na ulo natin. Ang gayabang kasi natin eh. Diba? Pare-pareho. Nagkakaroon ng sariling unawa, hindi tayo marunong magpakababa sa harapan ng Diyos. Puro tayo pero ito bro, ito sinasabi ko, no. Okay, meron kang sarili mong tawag dito, sarili kang interpretation din sa mga nangyayari sa situations, no. Pero gusto kitang i-debunk doon sa sinasabi mo, no. Kagaya ng sabi mo, hindi kasalanan ng ni brother Soriano, ni KDR, no? Kundi yung mga manggagawa at officers ang may problema, no? Wala ako sinabing ganun, bro, ha? Hindi, sabi mo kanina, di ba? Wala namang utos si na KDR, yung mga ganyang klase na mga... Pero hindi wala silang kasalanan. Sabi ko lang, wala silang utos. Okay. I-rephrase ko. Sabi mo nang walang kasalanan, pero sabi mo walang utos, di ba? Walang utos na KDR na manghingi ng mga opinitin, something like that, no? Hindi naman po sasabihin yan ni KDR per se talaga eh. Pero based dun sa mga experience namin before, the way
kung paano nila nilalatag yung mga verses ng Biblia, even si Brother Eddie, may halong mga filtrating at gaslighting na tinatawag, no? Using the verses of the Bible, na pagka ikaw ay hindi tumulong o hindi sumuporta sa mga kanilang mga proyekto o sa gawain, particularly gawain, no? Hindi ka tumutuwang sa gawain, baka hindi ka kasangkat ng katawan. Makakulong mo ka. Sinabi ko kanina sa inyo kanina. Baka lang muna bro, patapusin mo muna ako. No? Hindi kasi... Baka, kasi pinasalita kita ng mahaba. Tapusin mo muna yung sasabihin ko. Hindi mo na sinabi ko kasi nadasat ka na ganyan. Sabing Naunawa ka ganyan. Okay. So, yan, it's a form of guilt tripping eh. Yan nga yung dinedebunk namin eh. No? Na there's no such thing na kung hindi ka nakapagbigay o tumulong kasalanan mo na. Kaya hindi ka sumuporta dun sa sugo ko, no? Na si Brother Elio, si KDR, mabigat na kasalanan na yun. In the first place, hindi sila sugo, hindi sila mahangaran ng Diyos. So how come na magiging lehitimo o kikilalanin ng Diyos yung ginagawa mong charity or ginagawa mong pagsunod doon sa aral sa loob ng NCGI? In the first place, yun lang claim na bayan ng Diyos at sugo, fake na. Yun ang tinatayuan namin, Ngayon, ang resulta, bakit hindi po yan bayan ng Diyos, nagpamanifest sa kanilang mga nangyayari, sa mga experiences ng mga miyembro, sa kanilang mga policies, mga doktrina nila. Ang dami, at nagmamanifest na itong iglesyang ito, hindi ito bayan ng Diyos, hindi ito sa Diyos. Unang-una, madaming mga inconsistencies, na mga aral na later on, babaguhin nila. Merong mga aral na hindi naman validated. Like for example, yung aral sa halal, na ang paniwala ni Brother Eli noon ay hain sa Diyos-Diyosan ng Muslim o sa Diyos ng Muslim. Mismo yung mga color certifier na mga Muslim na nakausap namin, sinasabi nila na hindi yan hain sa Diyos nila. Wala silang ganung claim na yan ay hain. Wala silang doktrina na yan ay hain. And even do sa reference na ginagamit ng Brother Eli, na very popular sa doktrina, sa expo, na ginagamit niya, wala sila sabi din doon na nakalagay na yan ay offering. Kundi it's a form of parang expression lang yun, ng mga Muslim, ayun, so maraming mga aral na inconsistent, hindi nagme-make sense yung mga ibang mga claim nila, Tapos maraming mga exploitation na nangyayari financially, mga labor exploitation. Yan, isa yan sa mga characteristic ng isang kultuan sa mga cult expert and mga psychologists like si Dr. Jaja Lalich at saka si Dr. Stephen Hassan, na once na ang isang group ay marami ang cases ng exploitation, may mga indoctrination nangyayari at yung leader ay nakasentro lang yung kanilang fanaticism nila sa isang leader. Well, it's very clear na yan ay kulto. Ang tanong, totoo ba na ganun nga ang nangyayari sa loob? Yes. Ang dami na namin na-expose before na ang daming mga financial form of exploitation na nangyayari sa iba't ibang panig ng Locales Division ng MCGI. Diyan lang sa party ng Middle East, ang daming lumaban ng ubusan dyan. Marami ang mga membro dyan, kagaya sa sinasabi mo na hindi pinipilit. No, hindi totoo yun. Marami po ang mga pinilit dyan, ginasplay o giniltrip dyan, na na-force sila na tumulong. Because doon sa paniwala nila na tama yung ginagawa nila at kung hindi sa tutulong ay mapapahiya sila o kaya ay
kasalanan yun, dahil unang-una, opisyalis yung iba, yung marami. So, ang dami, no? Even doon sa mga cases din naman doon sa North Am, no? Yung ibinaba yung Mission Thessalonica. Marami ang mga lumaban din ng ubusan dyan, no? Sabi pa ni Brother Josel, doon dyan ka pa, bro? Narinig ba ako? Oo. Dito pa po ako. Oo, yun. Isa din doon sa mga cases, no? Yung ibinaba ni Josel Malyari, yung Mission Thessalonica, ano, na magtutulong-tulong financial to, bro, This is a financial contribution, no? Iba po ito sa abulo yan, na sa doktrina. Ano? Wala ito sa doktrina, yung Mission Thessalonica, ha? Yung sinasabi ko. Makakasaksi niyo yung mga nasa North Am. Na ang sabi ni Jose Malyari ay yung mga inaamag nyo dyan, no? Yung mga tinatago nyo dyan. Kailan nyo pa itutulong? Ha? Kailan nyo pa ibibigay? Yung ganun lang statement ni Josel So, kailangan daw tulungan yung mga ngaral, no? Financially, etc. So, of course, kung sumasampalataya yan at brainwash yung mga miyembro, ano ang i-expect mo? Diba? Natural, lalaban ng ubusan yan. Feeling nila sa Diyos sila bayan sila ng Diyos But where in fact, hindi sila naglilingkod sa Diyos. It's fake. No? There's no such thing na naglilingkod sa bayan ng Diyos itong grupo na ito. Kundi sa halip ay tao lang. No? It's all about personality of cult leader. As a matter of fact, during that time na kasagsagan ng Mission Thessalonica, itinatayo yung Area 52. That was 2018. Ano? Tapos, during that time, nagtitinda sila ng alak sa Salud, sa Brazil. So, paano naging bayan ng Diyos yan? Very clear na contrary yung ginagawa nila doon sa ipinapangaral nila. So, ngayon, kung mayroong mga matisod, umalis because of this kind of issues, don't you think valid ba? I-raise yung mga ganyang klaseng questions. Don't you think dapat magsagutin ang pangasiwan ng MCGI? Kaya nga kami, ang aming battle cry, no? Kulto MCGI, hindi yung bayan ng Diyos yan, hindi yung sugo ng Diyos si Brother Eli, even si Nicolas Perez, at even si KDR. Kulto po yan.